Noong June 25, 2009, alas 2:26 ng hapon, isang balita ang yumanig sa buong mundo. Patay na si Michael Jackson. Sa edad na 50, tuluyan ng pumanaw ang King of Pop. Ngunit ang nakakagulat, hindi simpleng cardiac arrest ang tinutukan ng mga investigador. Dahil habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumilitaw ang ebidensyang magtuturo sa taong itinuturing na responsable sa kanyang pagkamatay. Dahil sa laki ng kaso, ang investigasyon ay hinawakan ng Robbery Homicide Division ng Los Angeles Police Department. Isa sa mga sumuri sa autopsy ay si Dr. Richard Shepard. Ayon sa kanya, hindi lamang ipinapakita ng autopsy ang sanhi ng kamatayan, kundi ang tunay na kalagayan ng isang tao bago pa siya pumanaw. Sa morgue aniya, ebidensya lamang ang mahalaga. At sa kasong ito, ang bawat detalyeng natuklasan sa autopsy ang unti-unting nagbunyag sa tunay na nangyari sa mga huling oras ng buhay ni Michael Jackson. Ngunit para maintindihan ng lahat, balikan muna natin ang June 24, 2009, ang araw bago ang trahedya. Dito ay 19 na araw na lamang ang natitira noon para sa pinakahihintay na pagbabalik ni Michael Jackson sa entablado. Naghahanda siya para sa 50 magkakasunod na konsyerto sa O2 Arena sa London. Sold out lahat ang tickets at naghihintay ang buong mundo sa kanyang comeback. Ngunit para kay Michael, higit pa ito sa isang pagbabalik dahil ito na ang huli niyang pag-asa na mabayaran ng tinatayang $400 million na utang at mailigtas ang unti-unti nang bumabagsak niyang karera. At upang matiyak na kakayanin niya ang matinding rehearsal at sunod-sunod na pagtatanghal, pinagkatiwala niya ang kanyang kalusugan sa personal physician niyang si Dr. Conrad Murray. Ngunit sa halip na maihatid siya sa entablado, magiging bahagi pa ito ng trahedyang tuluyang magwawakas sa buhay ng hari ng pop. Habang papalapit ang concert, kabaliktaran ang ipinapakita ni Michael sa publiko sa nakikita ng production team. Madalas siyang lumiliban sa rehearsal at sa mahalagang production meetings. Para sa mga taong araw-araw niyang kasama, malinaw na may seryoso ng problema. Isa sa mga unang nagpahayag ng pag-aalala ay ang direktor ng DCCIT na si Kenny Ortega. Sa ipinadala niyang email sa AEG Live, sinabi niyang napakahina na ni Michael. Madalas itong manginig, nilalamig, magulo ang pananalita at tila wala sa sarili. Naniniwala rin siya na kailangan na nitong sumailalim sa agarang psychological evaluation. Ngunit sa halip na ipagpaliban ng palabas, binigyan si Michael ng ultimatum. Patunayan niyang handa siyang magtanghal. Kung hindi ay kakansilahin ang buong concert series. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang rehearsal. Gayunpaman, 5 araw bago ang kanyang kamatayan, kapansin-pansin ang kanyang kahinaan. Mabagal siyang kumilos, hirap kontrolin ang kanyang katawan at tila wala sa dating sigla ng King of Pop. Pagkatapos ng ultimatum ay isang bagay ang kinagulat ng lahat. Sa sumunod na rehearsal, tila ibang Michael Jackson na ang nasa entablado. Ayon sa production team, naging electrifying ang kanyang performance. Muli niyang ipinakita ang bilis ng kanyang galaw, lakas ng kanyang boses at enerhiyang matagal nang hinangaan ng buong mundo. Para sa mga nakasaksi, halos himala ang nangyari. Paano nagawang magtanghal ng ganon ang isang lalaking ilang araw lamang ang nakalipas ay hirap na hirap sa pagkilos? Ang sagot ay unti-unting mabubunyag sa isinasagawang pag-iimbestiga ng mga eksperto. Nang isinailalim sa autopsy ang katawan ni Michael Jackson, isa sa mga unang napansin ng mga forensic expert ay wala siyang malaking sugat o matinding pinsalang maaaring direktang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Gayunpaman, nakita nila ang isang gasgas at bahagyang mga pasa sa gitnang bahagi ng kanyang dibdib. Ayon kay Dr. Shepard, hindi ito ang palatandaan ng pananakit o pananabutahe. Sa halip ay karaniwan itong naiiwanan sa mga pasyenteng sumasailalim sa matagal at masinsinang CPR. Ngunit hindi lamang ang mga bakas ng CPR ang ibinunyag ng autopsy. At dito'y lumabas din ang matagal ng pinagtatalunang usapin tungkol sa kulay ng balat ni Michael Jackson. Sa opisyal na ulat, nakasaad na si Michael ay isang black o African American. Ngunit ayon kay Dr. Shepard, kung hindi niya alam kung sino ang kanyang sinusuri, mahirap na matukoy ang kanyang lahi dahil sa matinding pagbabago ng kulay ng kanyang balat. Sa loob ng maraming taon, marami ang naniwalang sinadya niyang paputiin ang kanyang balat. Ngunit iginiit ni Michael na dulot ito ng vitiligo, isang sakit na nag-aalis ng natural na pigment ng balat. Pinagtibay ng autopsy ang kanyang pahayag dahil natuklasan ng forensic expert ang malinaw na palatandaan ng vitiligo, kung saan makikita ang pinaghalong mapuputi at maiitim na bahagi ng kanyang balat. Gayunpaman, may isa pang mahalagang natuklasan. Sa isinasagawang investigasyon sa kanyang bahay, nakita ang gamot na Benokid.
isang gamot na ginagamit sa mga pasyenteng may malawak na vitiligo upang patayin ang kulay ng balat sa pamamagitan ng tuluyang pag-alis ng natitirang pigment. Ngunit hindi lamang ang kondisyon ng kanyang balat ang ibinunyag ng autopsy. Natuklasan din ang mga bakas ng ilang cosmetic procedures, mga peklat sa kanyang mukha at leeg na tugma sa plastic surgery, at mayroon din siyang chin implant upang baguhin ang hugis ng kanyang baba. Ang pinakakapansin-pansin, ang kanyang ilong. Ayon sa autopsy, malaki na ang naging pagbabago rito. Lumubog ang isang bahagi at halos wala na ang natural nitong tulay, mga palatandaan na dumaan ito sa paulit-ulit na operasyon. Ayon sa ilang ulat ay nagsimula ang kanyang insecurities noong siya ay bata pa dahil madalas siyang tuksohin ng kanyang mga kapatid sa laki ng kanyang ilong. Na magkaroon siya ng pagkakataong baguhin ang kanyang itsura, sumailalim siya sa plastic surgery. Ngunit sa paglipas ng mga taon, paulit-ulit niya itong pinapagawa hanggang sa tuluyang magbago ang kanyang muka. Dahil dito ay lalo siyang naging sentro ng atensyon ng media at nabansag ang wako-jako, kaya halos nawala na ang kanyang pribadong buhay. At may isa pang lihim ang ibinunyag ang autopsy. Natuklasan na ang buhok na nakikita ng publiko sa loob ng maraming taon ay isa lamang palang wig. Nang alisin ito, lumitaw na halos kalbo na si Michael Jackson. Ang dahilan nito ay isang malaking peklat sa kanyang anit, bakas ng matinding paso na natamo niya noong 1984 habang kinukuhanan ang isang Pepsi commercial. Dahil sa aksidente, nagtamo siya ng second at third degree burns at napilitang magsuot ng wig sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, hindi lamang pisikal ang iniwanang sugat ng insidenteng yon. Malaki rin ang naging epekto nito sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Kasabay nito ay nagsimula rin ang isa pang laban. Habang nagpapagaling sa kanyang mga pasok, binigyan siya ng malakas na painkiller. Sa una, bahagi lamang ito ng kanyang gamutan. Ngunit kalaunan, unti-unti siyang naging dependent sa mga ito. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong mga gamot ay maaaring magsilbing daan sa pagdepende sa mas malakas na gamot. Isang problemang kalaunan ay magiging mahalagang bahagi ng investigasyon sa kanyang pagkamatay. Sa paglipas ng mga taon, hindi na lamang painkiller ang kanyang inaasahan. Unti-unti rin siyang naging dependent sa iba't ibang sedatives, gamot laban sa anxiety, alak, at maging sa morphine. Dumating pa sa puntong hirap na siyang makapag-function ng normal nang wala ang mga ito. Sa kabila nito, 6 na buwan bago ang kanyang kamatayan, ay inanunsyo ni Michael Jackson ang pinakihintay niyang comeback, ang This. Kasabay nito, dumami rin ang mga ulat tungkol sa kanyang lumalalang kalusugan. Nang tanungin ang kanyang personal physician na si Dr. Conrad Murray, iginit nitong bukod sa matinding insomnia, ay wala umanong seryosong problema ang mga aawit. Ngunit hindi lahat ay naniwala. Ayon sa music promoter na si Teddy Harvey, halos imposibleng makayanan ni Michael ang 50 magkakasunod na konsyerto. Sa tingin nga niya, baka hindi nito kayaning magtanghal ng kahit 30 minuto. At maging si Michael, ayon sa ilang taong malapit sa kanya, ay nagduda kung matatapos niya kahit 2 konsyerto lamang. Ano nga ba talaga ang tunay niyang kondisyon? Upang malaman ang sagot, binalikan ng mga forensic expert ang kanyang autopsy report. Ayon dito, tumitimbang si Michael ng mahigit kumulang 62 kilos at may normal na BMI. Bagamat payat, ay wala siyang palatandaan ng matinding malnutrition. Wala ring natuklasang seryosong sakit o pagbabara sa kanyang puso at mga ugat. Ngunit may isa pang mahalagang natuklasan. Ayon sa x-ray, mayroon siyang osteoarthritis sa mga daliri at gulugon. Sa pagsusuri sa kanyang mga baga, lumabas ang seryosong problema. Natuklasan ang matinding pamamaga, malawak na peklat at pinsala sa mga daanan ng hangin. Ngunit hindi lamang yon. Sa loob ng halos 25 taon, regular siyang nagpapagamot sa dermatologist na si Dr. Arnold Klein. Ayon sa ilang dating empleyado ng klinika, madalas umano siyang humingi ng ineksyon ng Demerol, isang malakas na opioid painkiller. At habang papalapit ang nasabing concert, lalo pang dumalas ang kanyang pagpunta sa klinika at lumala ang kanyang pagdepende sa gamot. Ngunit sapat na ba yun upang ipaliwanag ang kanyang biglaang pagkamatay? Sa autopsy ay walang natagpo ang malalaking sugat o seryosong sakit sa karamihan ng kanyang mga pangunahing organ, maliban sa malubhang pinsala sa kanyang mga baga. Dahil dito ay isinailalim ng mga forensic expert sa toxicology report ang mga sample ng kanyang dugo, ihi at iba pang specimen upang matukoy kung anong mga gamot at kemikal ang nasa kanyang katawan sa oras ng kanyang kamatayan. Ayon sa mga investigador, dito nakatago ang tunay na sagot. Isa sa mga unang natuklasan ay ang presensya ng ephedrine sa kanyang ihi. Isa itong stimulant na nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapataas ng presyon ng dugo at nagbibigay dagdag ng enerhiya.
Pinaniniwala ang ginagamit ito ni Michael upang makayanan ang matinding rehearsal para sa disisit. Ngunit hindi lamang ang ephedrine ang natagpuan. Sa bahay ni Michael, nakakita rin ng pulisya ng mga tableta ng ECA. Isang kombinasyon ng ephedrine, caffeine at aspirin. Isa itong napakalakas na stimulant na ginagamit upang manatiling gising at mapanatili ang enerhiya. Ngunit kapag nasobrahan, maaari itong magpabilis ng tibok ng puso, magpataas ng presyon, at sa matinding kaso ay humantong sa cardiac arrest. Bagamat may bakas ng ephedrine ang kanyang ihi, wala silang natagpuan ito sa kanyang dugo. Ibig sabihin, hindi na ito aktibo sa kanyang katawan nang siya ay mamatay. Dahil dito, napagpasyahan ng mga eksperto na hindi ang ephedrine ang direktang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit lalo pang lumalim ang misteryo. Inaasahan ng mga eksperto na makakita sila ng bakas ng Demerol dahil matagal na itong ginagamit ni Michael. Ngunit nang lumabas ang toxicology report, wala silang natagpuan kahit katiting nito sa kanyang katawan. Napakahalaga ng detalyeng ito. Ipinapaliwanag nitong posibleng itinigil na niya ang Demerol ilang araw bago ang insidente at pinalitan ito ng mga stimulant upang makayanan ang matitinding rehearsal. Ngunit ang biglaang paghinto sa isang opioid ay maaaring magdulot ng matinding withdrawal symptoms, pananakit ng katawan, panginginig, pagkabalisa at higit sa lahat, matinding insomnia. At ito nga mismo ang problemang matagal nang kinakaharap ni Michael Jackson. Sa mga huling araw ng kanyang buhay, gumamit si Michael ng mga stimulant upang manatiling gising habang dumadanas naman ng withdrawal matapos itigil ang Demerol. Ang mas nakakabahala pa, ayon sa investigasyon, hindi alam ni Dr. Conrad Murray na matagal nang gumagamit si Michael ng Demerol na inireseta ng ibang mga doktor. Lumabas din sa investigasyon na naitago ni Michael ang lawak ng kanyang paggamit ng mga inireresetang gamot sa pagsisiyasat sa kanyang buhay na recover ng mga pulis ang maraming bote ng iba't ibang gamot. Hindi lamang sa pangalan ni Michael nakarehistro ang mga reseta, may ilan ding nakapangalan sa 4 o 5 magkakaibang alias. Bagamat marami sa mga gamot ay inireseta ni Dr. Conrad, ang iba naman ay nagmula sa ibang mga doktor. Ipinapakita nitong kumukuha siya ng mga gamot mula sa iba't ibang physician nang hindi nalalaman ng bawat isa. Ayon sa isang taong matagal na siyang nakasama, mahusay umanong mangumbinsi si Michael. Alam niya kung ano ang gustong marinig ng kausap at madalas niyang napapasunod ang mga tao sa kanyang kagustuhan. Naniniwala ang ilang investigador na isa sa maaaring na impluwensya niya ay si Dr. Conrad Murray. Hindi rin maganda ang kalagayang pinansyal ng doktor, malaki ang kanyang pagkakautang, at kung makakansila ang DCC tour, mawawala rin sa kanya ang malaking kita bilang personal physician ni Michael Jackson. Sa madaling salita, pareho silang may matinding dahilan upang magpatuloy sa mga konsyerto. Dahil dito, isa sa pinakamahalagang responsibilidad ni Dr. Conrad Murray ang tiyaking nakakakuha si Michael Jackson ng sapat na tulog bago ang bawat rehearsal at nalalapit na konsyerto. Ngunit ayon sa autopsy report, hindi iyon magiging madali dahil natuklasan ng forensic expert na mayroon siyang enlarged prostate o paglaki ng prostate gland. Bagamat karaniwan ito sa mga lalaking nasa edad na 50, maaari itong magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi at paulit-ulit na paggising habang natutulog. Para sa isang taong matagal nang dumaranas na matinding insomnia, isa na naman itong dagdag na balakid. Sa katunayan, ayon sa mga taong malapit sa kanya, gumagamit si Michael ng condom catheter habang natutulog. Isang aparatong nakakabit sa urine bag upang hindi na niya kailangang bumangon tuwing maiihi sa kalagitnaan ng gabi. Ipinapakita lamang nito kung gaano siya kadesperadong makaranas kahit ilang oras ng tuloy-tuloy na tulog. Ngunit para kay Dr. Murray, hindi na sapat ang mga karaniwang pampatulog, kaya dito pumasok ang gamot na magiging sentro ng buong investigasyon, ang propofol. Sa lahat ng natuklasan sa toxicology report, ito ang pinakanakakuha ng pansin sa mga forensic expert. Hindi ordinaryong pampatulog. Isa itong general anesthetic na ginagamit lamang sa operating room upang mawala ng malay ang pasyente bago operahan. At dahil sa maputi nitong kulay na kahawig ng gatas, tinatawag din itong milk of amnesia. At kadalasan, walang hilo o antok na naiiwan. Hindi tulad ng karaniwang sleeping pills. Ito ang dahilan kung bakit nahumaling si Michael Jackson sa propofol. Ayon sa mga ulat, nagsimula ito noong unang bahagi ng 2000 matapos siyang bigyan ng gamot ng isang medical procedure. Pagkagising niya, sinabi niyang iyon ang pinakamaginhawang tulog na naranasan niya sa loob ng maraming taon. Mula noon, unti-unti siyang naniwalang ang propofol ang makapagbibigay sa kanya ng mahimbing na tulog. Pero habang lumilipas ang mga taon, lalo siyang naging dependent dito.
Ayon kay Jason Pfeiffer, isa sa mga taong naging malapit kay Michael noong mga panahon na yon, ay minsan ay tumawag sa kanya ito sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit ang hinihingi nito ay hindi sleeping pills o isang ordinaryong doktor, kundi isang anesthesiology. Ipinaliwanag ni Michael na may media appearance siya kinabukasan at kailangan niya makatulog ng maayos upang magising ng presko at handa. Labis itong ikinagulat ni Jason dahil sa buong buhay niya, iyon ang unang pagkakataong nakarinig siya ng isang taong naghahanap ng anesthesiology para lamang makatulog. Sa pagsapit ng 2009, si Dr. Conrad Murray na mismo ang nagbibigay kay Michael Jackson ng propofol. Para kay Michael, ito lamang ang gamot na nakapagbibigay sa kanya ng mahimbing na tulog. Ngunit ayon sa mga eksperto, napakadelikado ng propofol. Lumabas sa investigasyon na sa loob ng 6 na magkakasunod na gabi, halos gabi-gabing binibigyan ni Dr. Murray si Michael Jackson ng propofol upang makatulog. Ngunit habang papalapit ang DCC tour, nagpasya si Murray na palitan ng plano. Hindi na niya pinagamit ng propofol si MJ sa paniniwalang hindi na ito makakabuti. Sa huling 2 gabi, bago ang trahedya, pinalitan niya ito ng benzodiazepine, mga gamot na karaniwang ginagamit bilang pampakalma at pampatulog dahil umaasa si Murray na magiging sapat na ito upang makatulog si Michael nang hindi kinakailangang gumamit ng propofol. Ngunit nabigo ang kanyang plano. Sa pagsapit na madaling araw ng June 25, sinubukan ni Murray na patulugin si Michael Jackson. Una, binigyan niya ito ng Valium, isang gamot na kabilang sa pamilya ng benzodiazepine. Karaniwang ginagamit ang Valium upang gamutin ang matinding anxiety, panic attacks at muscle spasm. Ngunit lumampas ang 30 minuto at nanatili pa rin siyang gising. Hindi pa rin siya makatulog. Dahil dito ay napilitan si Dr. Conrad na gumamit ng isa pang mas mabilis at mas malakas na benzodiazepine. Sa pag-asang sa pagkakataong yon ay tuluyan ang makakatulog ang King of Pop. Ngunit ang desisyong yon ang magsisilbing simula ng mga huling oras ng buhay ni Michael Jackson. Lumipas ang halos 1 oras, ngunit hindi pa rin makakatulog si Michael. Bandang 3:00 ng madaling araw, sinubukan ni Dr. Conrad ang isa pang gamot. Sa pagkakataong ito ay ang midazolam. Sa unang tingin, maaaring tila kakaiba ang paggamit sa 3 magkakaibang sedatives sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit ayon sa mga eksperto, may lohika ang ginagawang hakbang ni Murray. Sa sitwasyong yon, maaaring iyon lamang ang nakikita niyang paraan upang mapatulog ang kanyang pasyente. Ngunit habang lumilipas ang madaling araw, isa-isang binigay ni Murray ang mga gamot na ito. At sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling gising si Michael Jackson. Parang lumalaban ang kanyang katawan sa bawat gamot na ipinapasok dito. Habang sumisikat ang araw, lalo lamang lumalaki ang kanyang pagkabalisa. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, desperado na si Michael. Ayon sa salaysay ni Dr. Murray, nakiusap umano ang singer na ibigay na ang tanging gamot na alam niyang siguradong magpapatulog sa kanya. Tinatawag niya itong gatas. Ang tinutukoy niya rito ay ang propofol. Pero maring tumanggi si Murray dahil alam niyang napakadelikado ng gamot na yun, lalo na sa isang bahay na walang kumpletong kagamitan ng isang ospital. Ngunit hindi nagpatinag si Michael. Paulit-ulit niyang sinabi na kung hindi siya makakatulog, wala siyang lakas para sa rehearsal. At kapag hindi siya nakapag-ensayo, mapipilitan siyang kanselahin ang mga concert. Para sa isang taong baon sa napakalaking utak at nakataya ang buong karera, tila wala na siyang ibang nakikitang pagpipilian. Makalipas ang halos 50 minuto ng pagtanggi at pag-uusap, bandang 10:50 ng umaga, bumigay rin si Dr. Conrad Murray dahil inahanda na niya ang isang dosis ng propofol. Ilang sandali lamang matapos maibigay ang gamot, sa wakas nakatulog si Michael Jackson. Ngunit hindi niya alam na iyon na pala ang magiging huling tulog ng kanyang buhay. Bandang 11:05 ng umaga, muling pumasok si Dr. Conrad Murray sa silid. Agad niyang napansin na hindi na humihinga si Michael Jackson. Ayon sa kanyang salaysay, kinapa niya ang pulso ng mga aawit at inakala niyang may mahina pa itong tibok. Agad niyang hinanap ang flumazenil, isang gamot na ginagamit upang baliktarin ang epekto ng benzodiazepine. Pero mabilis niyang napagtanto ang mas nakakatakot na katotohanan dahil walang antidote ang propofol. Kapag huminto ang paghinga dahil sa gamot na ito, wala nang gamot na kayang baliktarin ang epekto nito. Habang lumalala ang sitwasyon, agad niyang ipinatawag ang bodyguard at personal assistant ni Michael na si Alberto Alvarez. Pagpasok ni Alberto sa silid, bumungad sa kanya si Michael Jackson na nakahiga sa kama, walang malay at hindi na humihinga.
Samantala, desperado nang sinusubukan ni Murray na maisalba ang kanyang buhay. Halos hindi na makapagsalita si Dr. Conrad Murray dahil sa sobrang tensyon. Ang tanging naibigay niyang utos kay Alberto ay agad na tumawag sa 911. Hindi na nag-aksaya ng oras si Alberto, dinampot niya ang telepono at nanginginig na i-denial ang emergency number. Makalipas ang ilang segundo, may sumagot mula sa Los Angeles Dispatch Center. Pinaliwanag ni Alberto na may isang 50 taong gulang na lalaki na hindi na humihinga. Sinabi rin niyang sinusubukan nilang magsagawa ng CPR, ngunit wala pa rin itong anumang reaksyon. Sunod-sunod ang naging tanong ng dispatcher. Nang malaman ng dispatcher na nasa kama pa rin si Michael, inutusan niya silang ilipat ito sa sahig dahil mas epektibong maisagawa roon ang CPR. Habang nagpapatuloy ang tawag, tiniyak din niyang paparating na ang mga paramedic at patuloy silang gagabayan hanggang sa dumating ang mga ito. Maya-maya, tinanong ng dispatcher kung may doktor bang kasama ang pasyente. Ipinaliwanag ni Alberto na naroon mismo ang personal physician ni Michael Jackson. Ngunit sa kabila ng presensya ng isang doktor sa silid, patuloy pa ring hindi tumutugon si Michael Jackson sa isinasagawang CPR. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong muli ang dispatcher kung may nakakita sa mismong nangyari bago mawala ng malay ang pasyente. Saglit na natahimik si Alberto bago niya inaming wala siyang nasaksihan. Ayon sa kanya ay si Dr. Conrad lamang ang kasama ni Michael sa silid nang mangyari ang lahat. Habang lumilipas ang bawat segundo, lalo ring nawawala ang pag-asang maisasalba ang buhay ni Michael Jackson. Pagdating ng mga paramedic sa Carrollwood Drive, wala na silang makuhang pulso. Sa kabila nito, agad nilang isinagawa ang advanced life support habang isinasakay siya sa ambulansya patungo sa UCLA Medical Center. Sa ospital ay halos 1 oras pang sinikap ng mga doktor na maibalik ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi na nila ito naisalba. At alas 2:26 ng hapon noong Hunyo 25, 2009, opisyal na idineklara ang pagpanaw ni Michael Jackson sa edad na 50. Nang lumabas ang opisyal na autopsy report, naging malinaw ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa ulat, ang ikinamatay ni Michael Jackson ay ang acute propofol intoxication o matinding pagkalason dulot ng propofol. Nakasaad din na nakadagdag sa nakamamatay nitong epekto ang presensya ng mga benzodiazepine sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ng mga forensic expert na parehong nagpapabagal ng paghinga ang 2 uri ng gamot na ito. Sa kaso ni Michael Jackson, lalo itong naging mapanganib dahil dati nang malubha ang kanyang kondisyon sa kanyang mga baga. Makalipas ang 2 buwan, inilabas ng Los Angeles County Coroner ang opisyal na desisyon. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Michael Jackson. Idineklara itong homicide. Dahil dito, kinasuhan ng kanyang personal physician na si Dr. Conrad Murray ng involuntary manslaughter. Sa paglilitis, naging sentro ng kaso ang propofol. Giniit ni Murray na 25 mg lamang ang ibinigay niyang gamot kay Michael. Ngunit ayon sa toxicology report, mas mataas ang antas ng propofol na natagpuan sa dugo ng mang-aawit kaysa sa kanyang inamin. Dito nga nagsimula ang pinakamainit na argumento sa korte. Ayon kay Murray, habang sandali siyang lumabas sa silid ni Michael, si Michael mismo ang nagdagdag ng panibagong dosis ng propofol sa kanyang katawan. Ngunit marin itong tinutulan ng prosecution. Ayon sa kanila, si Murray ang nagbigay ng propofol at nabigo siyang sundin ang mga pangunahing pamantayan sa ligtas na paggamit ng naturang anesthetic. Wala umanong sapat na monitoring equipment, walang kwalipikadong anesthesia team at iniwan pa niya ang pasyente habang nasa ilalim ng epekto ng gamot. Sa huli, hindi pinaniwalaan ng hurado ang depensa ni Dr. Conrad Murray. Kaya noong November 7, 2011, napatunayan siyang guilty sa kasong involuntary manslaughter at nahatulan ng 4 na taong pagkakakulong. Pinagbayad din siya ng multa at court fees. Kasunod nito, nasuspinde o nabawi ang kanyang mga lisensya sa medisina sa California, Texas at Nevada. Dahilan upang hindi na siya makapag-practice bilang doktor sa Estados Unidos. Ilang ulit din niyang iginiit na wala siyang kasalanan at sinubukang maibalik ang kanyang lisensya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sinikap ding pagbayarin siya ng pamilya Jackson ng mahigit $100 million bilang kabayaran sa mga nawalang kita at iba pang gastusin. Ngunit kalaunan ay hindi na itinuloy ang naturang paghahabol. Gayunpaman, nanaigang hustisya at may mga pinanagot sa nangyari. Ngunit walang anumang hatol ang makapagbabalik sa buhay ni Michael Jackson.
Mahigit isang dekada na ang lumipas, ngunit ang kanyang pagkamatay ay nananatiling isa sa mga pinakatinatalakay na kaso sa kasaysayan ng industriya ng musika. At hanggang ngayon, ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na kahit ang pinakamalaking alamat ay tao rin. At kung minsan, isang maling desisyon ang sapat upang tuluyang wakasan ang isang alamat, ngunit hindi ang kanyang iniwanang pamana. Hanggang dito na lamang po, mga kaibigan, mga tropa, mga katoto. Salamat sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates, respeto, tugtugan lang.